Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo na may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop, ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 12, no? Araw ng Kalayaan. Kaya maligayang araw ng kalayaan po sa ating lahat.
At ngayon, ginugunitan din natin yung kalayaan natin sa mga Kastila, kalayaan natin sa mga umuusig, kalayaan sa kalayaan na ating nadarama o nararanasan sa kasalukuyang panahon, no? Siguro napakadali hong isipin kung ano ba talaga yung kalayaan, no? Siguro pwede nating sabihin, malaya tayong sabihin kung ano yung gusto nating sabihin, malaya tayong gawin kung ano yung gusto nating gawin, malaya tayong pumunta sa gusto nating puntahan, no? Kumpara sa mga ibang sitwasyon, hindi kaya kumpara din sa mga ibang bansa, kahit papano tayo nakakagalaw, tayo madali nating gawin kung ano yung gusto nating gawin. Malaya nating sabihin kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung nasa damdamin natin, kung ano yung nasa loobin natin. Pero wag ho nating kalimutan na yung kalayaan na iyon ay meron din hong katumbas o meron din ho tayong karampatang gawain para mas maunawaan yung kalayaan. Siguro mas makikita ho natin o mas mauunawaan o mas mapahahalagahan natin yung ating kalayaan kapag kinonekta natin ito sa salitang kapayapaan. Maganda ho yung ating ebanghelyo na tingnan ho natin, pagnilayan natin yung isang kataga na sinabi din ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Mapalad ang mga gumagawa ng daan ng ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Sa panahon ho natin, marami hong diskusyonan, maraming away, maraming pagtatalo, maraming debate na nangyayari, no? At maraming hidwaan na nakikita natin sa kasalukuyang panahon. Minsan sa mga sariling opinyon, hindi na nagkakasundo. Minsan sa mga kagustuhan, hindi na nagkakasundo. Minsan sa mga bagay-bagay na papalaki, hindi nagkakasundo. Marami tayong dahilan kaya hindi tayo nagkakasundo. Maraming paraan, maraming iniisip o maraming mga bagay na pwedeng maging sanhi ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo at hindi pagkakasundo ng mga tao. Pero minsan ba, naisip din natin kung saan natin ginagamit yung kalayaan na yon para maging daan ng pagkakasundo? Minsan ba naisip din natin yung kakayahan natin, yung kalayaan natin para gumawa ng paraan para maging buo tayo? Minsan kasi naiisip din natin, malaya akong gawin kung ano yung gusto ko, pero wala akong pakialam dun sa kalayaan na natatamo din ng aking kapwa. Gagawin ko kung ano yung gusto ko, bahala sila. Kaya minsan, hindi na nagiging sanhi kaya hindi tayo nagkakasundo. Naiisip lang natin yung kalayaan natin, pero nakakalimutan natin na yung kalayaan na yon, sana nagiging daan din ng kapayapaan. Sana nagiging daan din ng pagkakasundo. Malaya ho tayong gawin kung anong gusto nating gawin. Malaya tayong sabihin kung anong gusto nating sabihin. Pero dun sa mga ginagawa ba natin, sa mga sinasabi ba natin, ito ba'y nagiging daan ng pagkakasundo? Ito ba'y nagiging daan ng kapayapaan? O baka naman, ito'y nagiging daan ng kayabangan. Ito'y nagiging daan ng pag-aaway-away. Ito'y nagiging daan ng pagkakawatak-watak. Dahil kung yung kalayaan na yon yung nagiging daan para sa mga ganong bagay, hindi ho tunay na kalayaan na yon. Masasabi natin na meron tayong tunay na kalayaan kung ito'y nagiging daan sa kapayapaan. Malaya tayong mga nilalang. Malaya tayong nagmamahal. Malaya tayong gawin yung mga bagay na iyon. Pero, nagiging bunga ba nito yung kapayapaan ni nananais natin? Muli po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat.
through His loving eyes.